Ladies, may karelasyon ka na ba? Gusto mo bang malaman kung totoo ang hangarin ng lalaki na yan sa'yo? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga pagsubok na pwede mong gawin sa lalaki para malaman mo kung tunay ba siyang nagmamahal sa'yo, kung totoo nga ba ang hangarin niya sa iyo. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, eto ating aalamin ang mga pagsubok, mga test na pwede mong gawin sa lalaki para malaman mo kung totoo nga ba siyang nagmamahal sa iyo. So, at number 1, eto, yung ayain mo siya magpakasal. Ay, grabe ano, parang napakabilis naman. Pero, yan ang pinaka-ultimate na gawin mo para makita mo kung ano ang magiging reaction niya. Sa reaction pa lang, malalaman mo na kung seryoso nga ba siya sa iyo, kung totoong mahal ka talaga niya, di ba? Kasi once na nabanggit mo na kasalan ang usapan, obserbahan mo yung facial expression niya agad-agad. Sigurado doon pa lang alam mo na ang kasagutan, okay? Kapag nakita mo na nagbago, kanina masaya siya or maaliwalas ang kanyang pagmumukha, ngayon biglang nagbago. Parang ang mukha niya ay nasyak, parang nabigla. Kapag ganyan, nako, palpak ang lalaki na yan. Kasi alam mo, ang lalaki na totoong nagmamahal, nako, kapag nabanggit mo ang usapang kasalan, siguradong yung mukha niya ay sobrang maaliwalas. Tuwang-tuwa yan. Yan talaga ang inaantay niyang mangyari. Inaasam-asam niya ang bagay na yan. Kaya kapag yan ay nabanggit mo, naku, siguradong super happy at super maaliwalas ang kanyang pagmumukha. Di ba? So, kapag gusto mong malaman, banggitin mo agad ang salitang kasalan. Ayain mo siya. Kahit nagbibiro ka, subukan mo, malalaman mo ang mga kasagutan agad-agad kung tunay ka ba niyang mahal. Number 1. Number 2, hiram ka ng pera niya or subukan mo na magpatulong sa kanya pagdating sa financial na aspeto. Kapag tinabla ka niya or hindi siya gumawa ng paraan, ibig sabihin, medyo alanganin ang lalaki na yan. Hindi siya seryoso. Alam mo kung bakit? Kasi ang lalaki, kapag talagang invested na ang kanyang feeling sa iyo, may pagmamahal siya sa iyo, seryoso ang mga hangarin niya sa iyo, yung mga ganyang bagay, hindi yan big deal sa kanya. Kung meron siya, ibibigay niya. Kung wala, gagawa siya ng paraan. Ganon ang lalaki na nagmamahal. Of course, yan ay pagsubok lang. Inetesting mo lang siya kung kaya ba niyang ibigay yung bagay na yon. Ipahiram. Gumawa ng paraan para maibigay. Okay? Kasi kapag totoo yan, kahit wala siya, gagawa siya ng paraan. Number 2. Number 3, eto. Ayain mo siyang ipakilala sa iyong mga magulang. Isa rin ito sa pinaka-effective na pang-test mo dyan sa boyfriend mo or dyan sa manliligaw mo kung totoo ang hangarin sa iyo. Kapag kaya niyang humarap sa mga magulang mo, pogi points yan. Green flag yan. Okay na okay yan. Okay? Pero kapag nagdadahilan siya, ayaw niya, marami siyang sinasabi, nako, wala yan. Bagsak agad yan. So, ladies, yan ang isa sa pinaka-effective na paraan para malaman mo kung totoo ang hangarin ng lalaki sa iyo. Ayain mo siya, ipakilala mo siya sa iyong mga magulang. Siguradong malalaman mo na agad-agad ang kasagutan sa iyong mga katanungan. Okay? Effective yan. At once, makikita mo na. Okay? Pag tumanggi, wala na yan, bagsak. Kapag okay, okay na okay yan. Number 3. Number 4. Ito, yung tumanggi ka. Of course, sa panahon ngayon, sigurado na yung bagay na yan, yung S. Normal na lang yan sa mga magkakasintahan.
kahit nga hindi magkasintahan, ginagawa ang bagay na yan para lang sa kanilang kaligayahan, di ba? So, kapag ikaw ay nasa isang relasyon, magkasintahan kayo, subukan mo siyang tanggihan pagdating sa bagay na yon. Kapag pinipilit ka at nagagalit siya kapag umaayaw ka, sign yan na hindi ka totoong mahal. Okay? Kasi ang lalaki na tunay na nagmamahal, regardless if umaayaw ka or gusto mo, no problem yon sa kanya. Naiintindihan niya kung ano yung mga moods mo. Okay? Pero kapag ang lalaki ay hindi ka talaga mahal, nako, pansarili lang niya ang iniintindi niya. Kaya madalas kapag tinanggihan mo yan, sigurado na magagalit yan. Maiinis yan sa'yo. Marami pa siyang mga salitang bibitawan na hindi maganda sa'yo. Di ba? Kapag ganyan ang lalaki, wala yan. Walang kwenta yan, sigurado ako. Kumbaga, isa yan sa mga napakaraming F-boy na nagkalat. Okay? Ang mga ganyang uri ng lalaki, yung katawan mo lang, yung ganun lang, ang inaasam niya sa iyo. Aside from that, yung relasyon ninyo, yung magiging future ninyo, wala yun. Wala yun sa kanilang kalingkingan, okay? So, kapag nakita mo nagalit siya, kapag tinanggihan mo, masama ang kanyang loob, kung ano-ano ang sinasabi, wala yan. Bagsak na yan, okay? Number 4. Number 5. Ito, yung magpanggap ka or sabihin mo na buntis ka. Oh, alam mo, ang totoong lalaking nagmamahal, kapag narinig niya ang mga salitang yan, tuwang-tuwa yan. Talagang yan ang inaantay niyang sasabihin mo sa kanya. Okay? Talagang on cloud nine siya kapag narinig niya ang mga katagang yan sa iyo na ikaw ay buntis at siya ang salarin. Oh, di ba? Pero kapag sinabi mo yan sa kanya at ang mukha niya ay hindi na maipinta, kunot noo, parang tulala, parang hindi na makapagsalita, parang nakakita ng multo. Naku. Napakalaking red flag yan sa lalaki na yan. Ibig sabihin ay hindi siya handa. Hindi ka totoong mahal niyan. Alam mo, ang lalaki, kapag nakipagrelasyon yan at mahal ka niya, yan talaga ang inaasam niyang mangyari. Yung sana ay mabuo yung pagmamahalan ninyong dalawa. Di ba? Yan talaga ang gustong mangyari ng lalaki. Pero kapag yan ay parang sinampal sa kanyang mukha, parang sinipa ng kabayo ang kanyang mukha, tuluyan mo na rin siyang sipain. Walang kakwenta-kwenta ang ganyang uri ng lalaki kasi hindi kanya kayang panagutan, di ba? Oops, hindi ko sinasabi na kapag buntis ay kailangan ng panagutan. Alam mo, kailangang mahal mo ang isang tao para pananagutan mo. Pero kapag nabuntis ka niyan, tapos ganyan, na ayaw kanyang panagutan, huwag kang magpumilit, okay? Mas maganda na sa umpisa, alam mo na wala siyang kwentang lalaki. Huwag mong ipilit yung sarili mo dahil sa ikaw ay buntis. Dahil hindi rin magiging maganda ang resulta niyan. Paglaon ng panahon, siguradong magulo at hindi magiging maayos ang pagsasama niyo. Number 5. Number 6. Kausapin mo siya na mag-cool off muna kayo or magkaroon muna kayo ng time para sa isa't isa. Nako, parang uso yan sa mga panahon ngayon na, di ba? Yung sinasabi na hahanapin ko pa ang sarili ko. Nasaan ba siya? Nawawala ba siya? Pero alam mo yung technique na ito, minsan, okay, pero mag-ingat kasi baka sa halip na maging maganda ang resulta, ay baka mapapasama. So, dapat i-assess mo muna ang partner mo, ang karelasyon mo, ang jowa mo, boyfriend mo, kung okay lang ba ito. Ito lang naman ay pagsubok, di ba? So, sabihin mo na cool off muna tayo. Tignan mo lang naman kung ano ang magiging reaction niya. Alam mo, malalaman mo na agad-agad kapag makita mo sa kanyang pagmumukha na sobrang nabigla siya, na parang tuliro siya, na hindi maipaliwanag ang kanyang pagmumukha. Sadyang malungkot siya, minsan baka naiiyak pa yan. Nako, kapag ganyan ang nakita mo sa kanya, siguradong mahal ka niyan. Totoo ang kanyang mga nararamdaman para sa iyo. Pero kapag nakita mo na parang wala lang, na parang sumang-ayon pa siya agad-agad, na wala man lang pagtatanong kung bakit, nako, red flag yan. Sigurado,
na meron siyang iba. Sigurado na meron niyang reserba doon. Kaya yung mga ganyang mga sinabi mo sa kanya ay talagang music sa kanyang pandinig. Kasi may pagkakataon na siya na doon sa iba ulit, ibaling ang kanyang atensyon, ang kanyang oras. So, instantly, malalaman mo kung totoo ang lalaki na yan sa'yo, di ba? So, ayan po, ang number 6. So, ayan po ang ilan sa mga pagsubok na maaari mong gawin sa lalaki para makita mo, mapatunayan mo kung totoo nga bang mahal ka niya, kung totoo nga bang maganda ang hangarin niya sa'yo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.